Kaway-kaway tita. Dito po ito sa Golden Treasure Eco Farm. Pasyal kayo minsan po dito. At ma-workshop tayo. Ayan. Kumusta tita? Anong natutunan niyo po sa ating workshop? Maganda po. Lalo na po sa honey, yung honeybee. Oo, nakita natin na Opo, actual opo. yung pag-harvest ng honey. Pag-harvest po. Opo. Napakaganda po. Ikaw tita? Magandang ano po yan, ang magandang experience. Yan. Opo. First time ko makakita ng nag-harvest ng honey. Pwede palang mag-harvest kahit sa garden lang po. Kumusta ate? Anong natutunan niyo po ngayong umaga? Maganda po yung honey, mga kan. Opo, dahil akalain natin na yung honey na pinakamahal sa buong mundo nandito na sa inyo. Okay. At ito po naman po ang purpose ng mga beekeepers, no? I-orient natin, experiential tourism tayo para yung mga bisita natin maka-experience din na makakita ng pag-harvest ng tunay na honey. Dahil marami pong nabibiktima. Lagi ang nakikitang honey nasa bote na. Mas maganda kung bibili kayo ng honey, dapat yung may alagang stainless bee. Yan. Kaway-kaway nanay. Ay, kausapin natin si Sir Jeff. Kumusta po? Kumusta ang umaga, Sir Jeff? At mukhang magtitikim na tayo ng masarap na honey. So magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang pong ipabatid at ipahatid po sa inyo na ang amin pong ginagawa po ay ang pag-aalaga po ng honeybee. Kung tinatawagin po stainless bee. Ito po ay napakalaking tulong po ito sa aming farm, lalo't higit po sa mga fruit bearing trees. Isa po ito sa tumutulong para po mas mapagandang, mas maparami ang bunga po ng ating mga fruit bearing trees. Kaya po, ini-encourage ko po kayo na kayo po ay sumali na po sa aming association, Beekeepers Association of Camarines Norte, at international na rin po ito. Yes. Nakataya po tayo. Nakamuha tayo. Nakamuha po tayo from Para- different country. Unang-una Yes. po ito pong Southeast Southeast Asia. Asia. So ayan, hindi po tayo kumbaga po sa quality ng bees po natin ay hindi po tayo nahuli. Kaya po, wag na po kayo mag-atubili na sumali po sa aming samahan dahil ito po naman ay NGO po ito. Opo. Walang halong ano po ito, Buong- kung ano pa buong man. Buong mundo community. po talagang Isang kaalaman na bukod pa po sa pwede po kayong kumita kasi may mga kasali po kami mga farm na talagang kumikita na po sila sa pag-alaga ng honeybee. Ay, pero Sir Jeff, uso baga yung kanta ngayon na kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko'y beekeeper. Bakit? Siguro may papayo kasi bukod sa sweet daw. Pwede. Honey. Opo. Dahil kagating ka man daw, di man masakit. Tulad ng stainless bee. Ayan. So, thank you Ma'am Cecil Hasabala sa masugid po na pagsubaybay po sa amin, pagbibigay ng impormasyon, mga mahalagang techniques kung paano po pag-aalaga ng ganitong klaseng sabi natin insekto. Subalit ito po ay talaga namang kapaki-pakinabang. Dahil ito pang aalagaan mo na hindi ka magpapakain or magbabahog. Kung ang baboy po ay pinapakain ng feeds, Ito ay. mahal-mahal po ng feeds ngayon. Ang bubuyog. Tapos pag ikaw po nag-alaga ng aso, mamahaling aso, napakamahal din. Pag nag-alaga ka po ng rabbit, mahal din. Pagbubuyog, Pagbubuyog Sir po, Jeff. hindi po ikaw magbabahog, sila po nagkukusa maghanap ng pagkain nila. Kaya saan ka pa? Saka, Bubuyog ka na. hindi binabantayan. Nagmamalay ka, nag-iipon na pala sila ng honey, ng pollen, propolis. Ayan. Sir Jeff, dapat abangan nila sa susunod na mga pa-training ng Golden Treasure Eco Farm. Yes po, dapat Yes, dumami ang kami po participants. dito po sa Malangkaw Basod, talagang ini-encourage ko po talaga yung mga unang-una po yung mga kapuro ko kasi sila po yung mabilis lapitan, mabilis kausap. Kasi naniniwala po sila at kasi nakikita naman po nila na may development po sa ganitong pag-aalaga po ng mga insekto. Na kung saan- Nadami ang harvest ng Opo. mga magkukupra. kasi po kapag po Yeah. nag-alaga tayo nito at may nyugan po kayo,
talaga naman po yung nyug po dito ni Papa Eddie Cap, ano po talagang, dati po ay para baga naninilaw yung mga nyug dito. Yes, ngayon. Pero ngayon po, Parang talagang ubas kahit na. po yung kabilang nyugan po, ay nakaka-benefits na rin po sila na hindi nila nalalaman kung bakit. So, ang masasabi ko po, talaga mula nung mag-alaga kami dito ng mga honeybee, talaga pong nagbigay po ng pagbabago sa mga sa pagbubunga o pagpoproduce po ng mga bunga ng aming mga fruit bearing trees. Lalo't ang mahal na baga po ngayon ng mga lalo itong kopra, nagmamahal na. Ayan, malaking tulong po iyan. Lalo na po doon sa may mga malalaki at may mga nyugan po, wag